Since ito po yung ating crayfish na freshwater lobster po ito actually po, pwedeng tawagin ganun. Ano po siya, ang gustong-gusto po niyang pagkain, pwede rin po na omni po kasi siya halaman at saka carnivorous. So both plant and animal. So pwede po siyang pagkain nito. Opo. Pero sabi mo, nasanay mo sila sa pellet. Present po ang bot doon. Kasi ang pellet po merong siyang halaman at saka rice bran at saka fish meal. Teka muna, yung mga hog pellets, yung sa baboy at saka sa manok, merong may corn, merong rice bran, tapos meron ding may fish meal, pwedeng pakain sa kanila. Opo, balanse po. Opo. Ano po siya, hindi naman po siya masyadong sensitive. Kahit po mababaw lang ang tubig, kaya po niya basta wet. Wet po siya, hindi siya madadry. Opo. Sa ibang bansa like in America, nasa marshland sila, yung mga swamp, doon hinuhuli yan. Anong pagkakaiba nito pagka ito'y inalagaan na sa aquarium? Ang napansin ko po, since pag nasa aquarium po sila at naturuan nga po silang kumain ng pellets dahil po sa ganda ng kulay nila, pagka po lumabas yung natural nilang kulay, pwede rin nga po talaga silang pang-ornament, aquarium fish. Aquarium fish dahil nga po sa kulay. Nakita nyo naman po yung kulay niya. Pwede rin po siyang food shrimp. Pwedeng kainin. Kinakain nga ito sa ibang bansa, di ba? Kinakain po siya. Okay. Meron tayong macrobrachium, yung mga ulang natin. Ano ang pagkakaiba nito sa ating ulang? Ang ulang po natin, sila po ay freshwater prawn po. Ang ulang, mas malaki ang flesh kasi niya. Compare dito, mas malaki po kasi ulo nito, sir. Ulo. Pero may laman pa rin po naman siya. Kaya mas pa rin po sa pagkain yung ating freshwater prawn. Ang sabi mo, kapag ka ito ay nasa lilim, at saka doon nasa araw, nag-a-adapt ito at nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang kulay. Opo, sir. Totoo po yan kasi nga po may characteristics po ang mga aquatic organism na nag-a-adapt sa kanyang environment. Since nga po nasa indoor po siya, sir, ang mga pagkain ay controlled lang po. Katulad ng sinabi ko po sa inyo, naturuan po namin siyang kumain ng pellets. So kung nasa labas po siya, mas kompleto po ang kanyang nutrients dahil may mga natural foods po doon, mga natural na pagkain. Katulad po ng mga, yung pong nasa ilalim ng pan, yung mga ganon, yung microorganism, nakakain po nila. So mas kompleto po yun. Nakaka-enhance po ng color nila. Okay, doon sa kinunan ko sa macrobrachium, doon sa ulang, meron din silang ginagamit na mga pipes. Pagkatapos, ang ginagawa ng mga expert doon, pagka nag-breed na sila, tinatakpan nila ng plastic na itim yung kanilang aquarium. Ito ba ganun din ang kanilang ang kanilang ugali? Yes po, sir. Actually may tubo rin to, inalis lang po namin ngayon. Kasi nga po kailangan po 'yon for their protection, lalo na po pag nagluluno sila, molting. Nagmo-molt. Nagmo-molt. Kasi po pag nagmo-molt po sila, pwede po silang magkainan. Kaya po nilang kainin yung Anong silbi nung pipe? Taguan. Pinagtataguan lang. Magtatago po yun po, sir. Magtatago sila pagka medyo nagmo-molting na sila, doon sila papasok. Ano ang silbi naman nung kino-cover nilang plastic na itim? Yung sa Para daw dumilim. pinapanatili, baka ang pineus, ang macro po siguro ay mas gusto nila, mas active sila. They are active during at night, di ba po? Katulad po ng sugpo. Marahil ganun po yon. Pero dito po, hindi ko pa naman po trinay. Hindi ko natural po silang nanganganak dyan. Basta may taguan lang po. May taguan lang. Napapakain lang po namin ng tama, nalilinis. Nanganganak naman po, sir. Okay, napag-uusapan yung panganganak. Nangingitlog ito, no? Nanganganak ito, no? Nanganganak, Mga ilan ang nakita yung anak na nakukuha dito? Nung conduct po kami ng study, sa isang breeder po, nakapag-count po kami nung visible na po siya. Hindi po yung egg, po. May 200 po ang nabilang namin, yes sir. Nabubuhay namang lahat. Ang pagkabuhay depende ngayon sa pag-aalaga mo. Pero yung na-hatch yun talaga. Na-hatch siya na from ganong kaliit,
Pinakita ko minsan doon sa aquarium. So, ganun po siya kalaki. Pagka ba yan mga maliliit pa, yung sinasabi mo mga microworm, yun din ang pinapakain? O pwede na rin yung mga mash na naibibigay natin? Natural food po ako. Yung microworm, pinapakain ko din po sa kanila nung pag newly hatch sila po. Kasi sobrang liit din nila. Pero pagka wala ka nun, anong pwedeng ipakain sa kanila? Pwede po yung fry mash. Kung maaari po, lagyan po natin ng konting tubig. Tapos ibibilog po natin para mag-settle. Pag nag-settled po kasi sila, sesettled po. Andun po kasi bottom po kasi sila yung mga fry na yan, yung pong mga yon. Bottom eater, Oo, bottom eater po. So kakainin po yon. Yung pinipinch na gano'n. bottom dweller pala ito, no? Opo, bottom. Ayun po. Pero kaya po niya ding lumabas.